So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Bishan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is December 15, 2025, and our topic is all about ano ang Lazarus effect. So, our concept is all about Jesus' resurrection. So, nang ideklara ni Jesus na siya ang pagkabuhay na muli at ang buhay, ipinakita niya na ang buhay ay hindi lamang panghinaharap kundi isang kasalukuyang realidad na matatagpuan sa kanya. So may makapangyarihan siya sa kamatayan, sa espiritual at pisikal at nagbibigay ng buhay na sino mang sumasampalataya. So ang muling pagkabuhay kay Lazarus ay pauna at malinaw na patunay ng ganap na pagpapanumbalik na ibinigay niya sa kanyang mga mananampalataya. So, ang Lazarus effect ay kapag ang buhay mo ay nagiging patotoo na humahantong sa maraming tao upang makilala at sumunod kay Jesus. So, our Bible readings for today is all about John chapter 11 verse 25, ASND version. So, sinabi po ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. So, ngayon nadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the resurrection proves that the messenger. So, ang muling pagkabuhay ay nagpapatunay na si Jesus ay tunay na sinugo ng Diyos. Hindi siya basta guro o propeta dahil siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan sa kamatayan. So, ang kanyang otoridad ay nakaugat sa kanyang pagkatao at gawa. Second is the resurrection proves the message. So, kung totoo ang muling pagkabuhay, totoo rin ang mensahe ng kaligtasan. So, ang pangako ng buhay na walang hanggan ay may matibay na batayan kay Kristo. So, ang ebanghelyo ay hindi haka-haka kundi makapangyarihang katotohanan. And last is the resurrection proves the coming judgment. So, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay guarantee na may darating na paghuhukom. Siya ang magbibigay buhay at siya rin ang hahatol. So, kaya ang tugon sa kanya ngayon ay may walang hanggang kahihinatnan. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is plan in light of the resurrection and eternity. So, syempre, ayusin natin ang mga desisyon natin ayon sa walang hanggang layunin. So, hindi lamang pansamantalang pakinabang. So, isaalang-alang din natin kung paano luluwalhatiin ng iyong mga plano ang Diyos. So, dapat mamuhay na may pananaw sa buhay na darating. Second is prove your faith by living a renewed life. So, syempre, ipakita ang pananampalataya sa pamagitan ng pagbabago ng asal at ugali natin. So, iwan natin yung mga lumang pamumuhay at yakapin ang bagong buhay kay Kristo. So, hayaan ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli na humubog sa araw-araw. And last is participate in Christ's work of defeating death. So, syempre makibahagi tayo sa pagpapahayag ng ebanghelyo na nagbibigay buhay. So, maging daluyan ng pag-asa sa mga wasak at nawawala ng pag-asa. So, syempre sa bawat gawa ng pag-ibig, ipinapakita natin ang tagumpay ni Kristo sa kamatayan. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about, are you a vessel of the gospel? How can you have Lazarus effect? So, for me, ako ba ay sisidlan ng ebanghelyo? So, for me, nagiging Lazarus effect ang aking buhay kapag ang pagbabago kay Kristo ay malinaw na nakikita. So, mula sa ating mga salita, desisyon at ugnayan. So, sa pamagitan ng tapat na pagsunod, pagbabahagi ng patotoo at pamumuhay na may pag-asa sa aking buhay ay nagiging patunay na si Jesus ang pagkabuhay na muli at ang buhay. So, natutunan ko po sa devotion na ito na ang buhay na binago ni Kristo ay may kapangyarihang magdala ng iba sa Kanya. So, ina-apply ko po ito sa aking buhay ng may layuning walang hanggan, ipakita ang tunay na pagbabago at aktibong ibahagi ang ibang helyo upang aking buhay ay magbunga ng Lazarus effect. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Baguhin mo po ang aming puso at gawing daluyan ng iyong ebanghelyo. Naway, ang aming buhay ay maging patotoo na magdadala ng marami sa iyo para sa iyong kawalatian. In Jesus' name we pray. Amen.